Tasa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Justice at ang Philippine National Police na suring mabuti ang mga naging testimonya sa ipinatawag na pagdinig ng Kamara de Representantes itong nakalipas na araw hinggil po sa drug war campaign ng nakalipas na Duterte administration. Sinabi ni Pangulong Marcos na lahat ng salaysay at pag-amin sa Kamara, kasama na ang mga pahayag itong si dating Pangulong Duterte, ay hihimayin ng Department of Justice at ng pambansaang pulisya. Sa ganitong paraan, anya, malalaman ang tunay na kahulugan at posibleng epekto ng ilang pahayag ni Duterte sa legal na aspeto. Ito ay maaari pong magresulta sa pagsasampa ng kaso na may kinalaman sa nasabing usapin. Ayon pa sa Pangulo, laging nakabantay ang pamalaan sa takbo ng usapin ito dahil hanggang sa ngayon hindi pa rin nasasagot ang mga tanong hinggil po sa mga nangyaring extrajudicial killings, sino ang mga responsable sa naturang mga pagpatay. Ayon pa sa Pangulo, hanggang ngayon wala pa siyang nakikita na may nakamit na hustisya sa mga naganap na pagpatay sa mga biktima, umano'y mga biktima ng extrajudicial killing. You know, all of the testimony that was given yesterday really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, that will result in a case being filed here. Yun po ang ating gobyerno ngayon at ang issue po na matindi ay yung pag-iimbestiga, pagdidig up sa mga nakaraan na magmula pa nung panahon ni Noynoy Aquino, iniimbestigahan na itong issue na ito, itong extrajudicial killing, yung mga DDS or Davao Death Squad, pero wala namang findings. Ilan ang taon na yon? That was 2015, na inumpisahan sa dating human rights chairman Dayna De Lima. Tapos naging senador siya, nag-imbestiga din siya, hanggang nakulong, at hanggang ngayon wala pa ring findings kung sino talaga ang involved. Pero ang hustisya ay gumagalaw. Katulad nung kay Kian de los Santos, partner. Nakulong naman yung mga pulis. May closure na yun. Binubukal pa nila. Kasi, ang nakikita ko kasi ngayon, paring Ado, there are people who are really desperate to punch or to pound on Duterte and the Duterte family. Dahil threat pa rin sila sa future ng pag-perpetuate nitong Marcos family for power. Kasi habang nandyan si President Rodrigo Duterte at habang nandyan ang kanyang anak na si Sara Duterte, the 2028 election for the presidency will still be not assured to the family of Marcos to perpetuate themselves to power. That's why as early as now, while they are powerful, influential, and have the capacity such as money and other resources, they want to demonize, they want to already destroy the Duterte para wala ng chance tumakbo ng 2028. And nakita natin na gumagalaw ang both houses of Congress. So habang gumagawa sila ng investigation, pinapa-appear nila ang mga tao na malapit kay Duterte and Duterte himself. So nagkaroon na ng hearing sa Senado. Ngayon gusto naman ng
House na mag-appear si Duterte. But you cannot just force him. Kasi kung ang purpose is to ferret the truth, nakapagsabi na si Duterte. And that is of record eh. Bakit pa kailangan pang nakapagsabi na sa Senado, kung ano namang itatanong, ganun din namang itatanong sa House of Representatives. Kaya ayaw niya ni Duterte na mag-appear. Pero look at the arrogance of power, mga kababayan. Alam mo, naging Pangulo ito, may edad na, pero napaka-arrogante at bastos itong mga certain members of Congress. Pakinggan natin itong isa. Kasi as if naman magandang pinanggalingan ito pero napakatapang at napaka-arrogante. Ito, pakinggan natin kung anong asta niya sa former president. Ito. Natatakot siya na pumunta dito? Ay, sabi Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Ganun ba magsalita kayo sa former president? Pakinggan natin ito si Senator Pimentel kung ano ang karapat-dapat na gagawin sa isang pangulo. Paano itatrato? Sinabi ng ilang senador na kung darating ang former chief executive ay bibigyan nito ng karampatang paggalang na mataas na kapulungan ng Kongreso bilang dating Pangulo. Depende na yun sa amin kasi ako, kung ayaw naman magsalita ng tao tapos hindi naman pipilitin. We have to respect it. So, yun mga kababayan. This is the contrast. Pero anong sagot ni Presidente doon sa iulit mo nga yung sinasabi ni Paduano? Natatakot siya na pumunta dito? Ay, sabi Mr. Chairman, that's why my first motion was to issue a so-called order for Attorney Delga to answer both letters. And, Mr. Chairman, and I would like to reiterate once again that we should invite again the former president to be present in the next hearing. Sobrang arrogante at masyadong matapang. Any congressman for that matter can always say it in a nice way, in an educated way. Pero bakit sasabihin natatakot siya? Mga ganun. Hindi natatakot si Presidente Duterte sa inyo. Ito, pakinggan natin itong sagot ni President Duterte. Galit sila? Galit sila kasi hindi ka daw sumipot. Hindi ka daw sumipot. Sinong galit sa akin? Yung nagsabi si Abante at saka yung si Dan Fernandez at saka si Ray. Sitpain ko sila, sabihin mo. Tangina. Pera nila. Wala na akong pera eh. At pamasahe ako doon. I am living on my retirement pay. I never, kayo taga Davao kayo, lakin tayo, kababata tayo dito. Wala akong extra money na sa bangko na lahat sweldo ko yan, pati yung retirement ko. Sila pa ang galit ngayon. Buang. At sinabi pang ipakunting ka daw. Sige daw. Si Paduano nagsabi kaniha lang. Sa Sino? Paduano. Yung Congressman Paduano. Congressman Paduano. Kasi Sino yung unggoy na yan? yung taga saan yan. Kasi yung actor na diyan, si Dan Nakakulong sa lahat Fernandez, ng mga Abante at saka resource Paduano. person. Yan yung nag-contempt sa lahat. You don't scare me a bit. Galing na ako pagka-presidente, huwag nila akong ganunin. Galing na ako sa Congress. Nag-mayor ako, nag-congressman ako, nag-presidente na ako. Do not give me that shit. Pare, let's look at this in
in a better perspective. Okay, they will let's put this into its outcome or its bottom line. Okay, ganito po yung tingin ko dyan. I'm sure certain members of the House. Anyway, bago tayo i-discuss, pakinggan natin muna yung isang congressman naman. Itong si Ace Barbers. Ipakita natin ang contrast ng nakaupo pa si Pangulong Duterte bilang Pangulo. Tingnan natin ang asta ng mga congressman. How they treated him. At ngayon, hindi na Pangulo, iba naman ang pagtatrato sa kanya. And you have seen na sobrang bastos ang pagtrato sa kanya. Pero dati, nung sumisip-sip sila sa puwet ni Duterte, tingnan mo kung anong praises to high heavens. Ito, pakinggan natin ito si former Mr. Congressman, Chairman ng Quad Committee Barbers. Anong sinasabi niya kay Pangulong Duterte? It has been the primordial duty of the committee which I head, the Committee on Dangerous Drugs in the lower house, to help ang ating law enforcement agencies in the war against illegal drugs. Napakaswerte po ng Pilipinas dahil nagkaroon ho tayo ng pagkakataon na magkaroon ng isang presidente na ang advokasya ay labanan ang ating problema sa droga. Seen a lot of people, politicians, and people from the private sector who have always been announcing that ako ay kontra sa droga, ako ay kontra sa ganyan, but never na nagkaroon ho tayo ng isang leader na ipinakita ang kanyang leadership para labanan o mag-declare ng totoong gera sa droga. At walang iba ang pwedeng gumawa niyan, kundi po si President Rodrigo Roa Duterte. Bihira ho tayo nakakita ng isang leader na bukod sa kanyang deklarasyon na war against drugs and war against criminality and war against corruption, meron pong ipinapakitang totoong datos. Kaya nga ho, meron tayong real numbers, PH. Because that only indicates the real picture. And that real numbers tell everybody na ito ho ang totoong kalagayan ng ating bansa. Maglagay man ho tayo ng 100 President Duterte dito sa Pilipinas. Ngunit kung hindi masusuportahan ng private sector, hindi masusuportahan ng ating ahensya, palagay ko, hindi ho magsasucceed at hindi ho magiging victorious ang ating leader kung ganon. Palong-palo siya kay Pangulong Duterte. At sinasabi niya, noong panahon ni Duterte, hinihikayat niya at tutulong ang committee sa pag-implement ng war on drugs. The Committee on Drugs and Substances, or whatever committee that is, na pinangunuhan niya, makipag-ugnayan at tumulong sa implementasyon ng war on drugs. At may mga datos na pinagyayabang siya. Pero anong nangyari? Is he now investigating himself? Kasi kasama sila, paring Ado. Kasama sila sa implementation because at the time si Barbers was already the chairman. So
bakit ngayon kini-question niya yung result ng war on drugs during the Duterte's time, Which they help empowered. which he said that they were helping the police Oh. in the implementation and giving support. Oh, tapos sinong tinatanong nila ngayon? When they were so ibig sabihin pagka yan pa ang pangulo, sip-sip tayo. Pag iba ng pangulo, trapo ka na, itsapoyra ka na, dito na ako ngayon at hihimukin ka namin. Oh. Pero hindi mo pwedeng maitago paring Ado hindi mo pwedeng maitago yung mga pinagdadaldal mo. Hindi mo pwedeng. Now, are you willing also to be investigated? Why You supported him. why when you he was supported president. him when now you are not bakit mo pinagmalaki at sinasabi mo siya lang yung tao na pwedeng mag-solve? Di ka naman pala palo doon at ngayon iniimbestigahan mo. Ha? Anong kredibilidad na mayroon kang ganyan kung yun ang dinadaldal mo noon, paring Ado? Tsaka yung mutual courtesy, hindi lamang yan sa mga dating Pangulo. Si Duterte ho ay former congressman. Peer ang tawag yan. It's a peer courtesy you give to a former congressman. So, napakabastos ho talaga nito si Paduano. Total, he lacks breeding. Hindi ito, hindi ba, ano pa yan? Assassination arm pa yan ng NPA, si PPA. Ang alam ko, Alex Bucayo Brigade, di ba? Oh. Yeah.